Dalawang bahay, parehong 16 feet by 20 feet, parehong may provision para sa dalawang bedroom, living room, kitchen, dining area, at toilet and bath. Pero ang malaking tanong, alin kaya ang mas makakatipid? Full concrete ba, o concrete half-hardy e-flex? Ngayong araw, ay update natin ang dalawang bahay na ito at alamin natin kung magkano na ang kanilang nagastos, ano ang pagkakaiba ng construction nila, at kung saan nga ba tayo mas makakatipid. Unahin natin itong unang bahay. Ang bahay na ito ay gawa sa full concrete, kaya mas solid ang karamihan ng exterior wall construction nito. Sa kanilang poste at trusses naman, kahoy ang ginamit nila. Ang sukat ng bahay ay 16 feet by 20 feet, kaya mayroon itong kabuuang floor area na humigit kumulang 320 square feet. Kahit compact ang sukat, maganda ang naging provision ng bahay. Mayroon itong dalawang bedroom, living room, kitchen area, dining area, at toilet and bath. Kaya kung maliit man ang bahay, kompleto naman ang mga pangunahing bahagi na kailangan ng isang pamilya. At ngayon, pagdating naman sa gastos, ito ang interesting part. Sa update natin, nasa 65,000 pesos ang kanilang nagasto sa bahay na ito. Take note, ito ang halagang ini-report para sa kasalukuyang stage ng construction, kaya maaaring madagdagan pa ito habang ipinagpapatuloy ang ibang finishing works at iba pang kailangan sa bahay. Pero sa halagang 65K, makikita natin na nakapagpatayo na sila ng isang bahay na 16 by 20 feet na may dalawang bedroom at iba pang pangunahing spaces. Punta naman tayo sa pangalawang bahay. Ang design naman nito ay concrete half-hardy e-flex. Ibig sabihin, pinagsama nila ang concrete construction at hardy e-flex para sa ibang bahagi ng bahay. Tulad ng unang bahay, kahoy din ang ginamit nila para sa poste at trusses. Ang sukat naman ng bahay na ito ay pareho rin, 16 feet by 20 feet, o humigit kumulang 320 square feet. Kaya kung size ang pag-uusapan, halos magkasing laki lamang ang dalawang bahay. May provision din ito para sa dalawang bedroom, living room, kitchen area, dining area, at toilet and bath. So basically, pareho silang may halos parehong floor area at parehong pangunahing spaces. Pero pagdating sa gastos, dito natin makikita ang malaking difference. Nasa 90,000 pesos naman ang kanilang nagasto sa kasalukuyang update. Kung ikukumpara natin sa unang bahay na 65K pesos, mas mataas ito ng humigit kumulang 25K pesos. Sa unang tingin, maaaring isipin natin na mas mura agad ang half-hardy e-flex dahil mas kaunti ang concrete na ginagamit. Pero makikita natin dito na hindi lang naman sa type ng wall nakabase ang total cost ng isang bahay. Maraming factors ang kailangang isaalang-alang gaya ng presyo ng material sa inyong lugar, labor, foundation, framing, roofing, doors and windows, electrical, plumbing, at finishing. Kaya hindi ibig sabihin na kapag hardy e-flex ang ginamit ay automatic na mas mura na ang buong bahay. Base sa dalawang bahay na pinag-uusapan natin ngayon, ang unang bahay ang may mas mababang reported cost. 65,000 kumpara sa 90,000 pesos. Pero mahalagang tandaan na ito ay based lamang sa current expenses na ibinahagi para sa dalawang bahay. Maaaring magbago pa ang final cost kapag natapos na ang buong construction. Kaya kung nagpaplano kayong magpatayo ng bahay, huwag lamang tingnan kung concrete o hardy e-flex ang materyales. Mas magandang gumawa muna ng complete budget at ikumpara ang presyo ng lahat ng materials at labor. Para sa inyo, alin ang mas pipiliin ninyo, full concrete o concrete half-hardy e-flex? Ay comment ninyo sa baba ang inyong choice at kung bakit. Kung gusto ninyo ng ganitong mga house update, construction ideas, at budget-friendly house designs, i-like ang video at mag-subscribe para hindi ninyo mamiss ang susunod nating update. At kung may kakilala kayong nagpaplano ring magpatayo ng bahay, i-share ninyo ang video na ito. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa susunod na house update.